Nag-usap kahapon si Japanese Prime Minister Ishiba at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang higit pang palakasin ang kanilang alyansa sa seguridad at patuloy na labanan ang agresyon ng China. Kaya't sa patuloy na modernisasyon ng Philippine Coast Guard ay inaprubahan ng Japan ang muling pagbili ng Pilipinas ng 5 pang malalaking barko tulad ng BRP Teresa Magbanwa. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, inanunsyo ng China na ang China PLA Navy ay nag-deploy ng mga Type 22 fast attack missile boats sa South China Sea na may kakayahan umanong magpalubog ng mga American destroyer. I-deploy umano ng PLA Navy ang nasabing mga missile boat dahil sa patuloy umanong presensya ng mga hukbong dagat ng ibang bansa sa kanilang teritoryo. Kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, bumisita sa bansa kahapon si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Sa kanyang pagbisita ay isa sa tinalakay nina Ishiba at Pangulong Marcos ay ang mga countermeasure laban sa China. Sinabi ni Ishiba na magsasagawa siya ng mga konsultasyon sa Pilipinas para sa isang mas mahusay na solusyon kaugnay sa marahas umanong komprontasyon sa China Coast Guard, China PLA Navy at sa mga milisya ng China. Sinabi ni Ishiba na ang kanyang bansa at ang Pilipinas ay magsisimula ng pag-uusap sa dalawang iminungkahing kasunduan sa pagtatanggol upang higit pang palakasin ang kanilang alyansa sa seguridad at patuloy na labanan ang agresyon sa pinagtatalunang karagatan sa Asia sa isang malinaw na pagsaway sa China. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay magpapatuloy umano sa pinalakas na estratehikong partnership nito sa Japan para sa katulad na mga mithiin at adhikain na itaguyod ang mga demokratikong institusyon at mga patakarang nakabatay sa internasyonal na kaayusan. Strong people-to-people ties and defense and security relationships. Sinabi ni Ishiba na umaasa siya na ang Japan at ang Pilipinas ay patuloy na magtutulungan ng mahigpit upang maisakatuparan ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific batay sa tuntunin ng batas. At dahil dyan ay ikinasa na naman mga kabayan ang pagbili ng Pilipinas ng 5 pang 97 meters multi-role vessels na katulad ng BRP Teresa Magbanwa na pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na binili din noon sa Japan. Inihayag naman ito ng Commandant ng Philippine Coast Guard na si Admiral Ronnie Helgavan sa isang ambush interview kahapon ng mga media habang sila ay naglilibot kasama ang Japan Coast Guard Commandant na si Admiral Yoshio Shigochi sa loob ng BRP Teresa Magbanwa. At dito ay sinabi niya na ang 5 barkong bibilhin ay nakatakdang dumating sa huling bahagi ng 2027. Medyo matagal-tagal pa mga kabayan pero okay lang yan. Same class ng Teresa Magbanwa, bibili pa tayo ng 5. Ayon sa schedule, by late 2027, ma-receive na natin yung una sa 5 vessels. Yung pagbisita ni Admiral Shigochi sa atin ay part ng ating long-standing maritime cooperation sa kanila. Sa kasalukuyan, ang Philippine Coast Guard ay mayroon ng 2 97 meters MRRV na gawa ng Japan, ang BRP Teresa Magbanwa at ang BRP Melchora Aquino. Sinabi ng ahensya na ang ganitong uri ng barko ay maaaring magsagawa ng sustained maritime patrol sa mga maritime jurisdiction ng bansa kabilang ang West Philippine Sea at Philippine Rise. At sa ibang balita naman, sinabi ng People's Liberation Army Navy kahapon na sila ay nag-deploy sa South China Sea ng mga Type 22 fast attack missile boat dahil umano sa patuloy na presensya ng mga hukbong dagat ng ibang bansa sa South China Sea. Ang mga Type 22 fast attack missile boat na ito ng China ay idinisenyo upang kontrahin ang mga banta sa litoral dahil ito ay mabilis at maliksi. Mayroon itong stealth technology at precision strike na kakayahan upang punan umano ang isang mahalagang pangangailangan sa pagpapatakbo. Bukod sa kakaibang pintura nito ay mayroon itong wave-piercing hull form at pinapatakbo ng 4 na water jet propulsion drive-in. May 2 quadruple launchers na nag-accommodate ng a total of 8 subsonic YG-83 anti-ship cruise missiles na sinasabi ng China na kaya umano nitong palubugin ang mga destroyer ng Amerika.
Bukod sa mga anti-ship missiles nito ay mayroon din umano ito na 6 na baril na 30mm Gatling gun at jamming flares para sa self-defense nito. Binigyang diin naman ng Chinese military analyst na si Wang Yunfei na ang Type 22 ay engineered umano para sa isang panahon kung kailan ang coastal defense ay pinakamahalaga at ang fleet ng PLA Navy na mga pangunahing lumalaban. Ang Type 22 ay may pinakamataas na bilis na humigit kumulang 50 knots at ginawa umano ito para sa isang makapangyarihang tool. Pero takot naman ang mga barkong ito pag andyan ang mga barko ng Amerika, mga kabayan. At dagdag na balita mga kabayan, ang Philippine Air Force at US Air Force Pacific kahapon ay nagsagawa ng Maritime Air Patrol sa West Philippine Sea. Sa hanay ng Philippine Air Force ay lumahok ang mga FE-50 fighter jets habang sa US Air Force Pacific naman ay isang B-1B heavy bombers at F-16 fighter jets at F-18 fighter jets.